So, ito ba ang paraan mo para makuha ang iyong babae, Josh? Nakikipaglaro sa mga inosenteng babae? Inosente. Ngumisi siya at pinag-cross ang mga braso sa dibdib. Oo, Melody. Mahal ko mga inosenteng babae at ang swerte mo. Sagot niya ng may isang devil's smirk. Now, can I know how much, Melody? I'm lucky as hell. Why don't you find another innocent na gusto makipaglaro sa'yo? Huwag ako. Paanong pera ko? Gusto kong maibalik ang pera ko. Hindi malit na halaga lang ang 10 milyon, Melody. Paano mo babayaran yun? Mababayaran kita pero hindi sa paraang gusto mo. I won't marry you, neither sleep with you. I can't imagine myself sleeping with the beast. Daddy! Tawag niya nang makitang ama sa labas ng bakuran nila na may kausap. Nakita niyang doon nagpahatid ng almusal ang ama. Mukhang may special na bisita ang ama. Naglakad siya palapit sa mga ito. Hi dear, come here, join us. Anyaya ng ama sa kanya. Nakangiti siyang lumapit sa mga ito. Sinulyapan niya ang babaeng kasama ng ama. I would like you to meet your Tita Carmela. Pakilala ng ama sa kanya. Hindi ba, naikwento ko na siya sa'yo? Masiglang pakilala ng ama. Inakbayan pa siya nito nang makalapit sa mga to. Hello, Melody. Polite na bati ng magandang babae na si Carmela. Marahil nasa edad 50 pataas kung hindi siya nagkakamali. Maganda ito. May class ang dating, mukhang may kaya rin sa buhay. At alam niyang may namamagitan sa dalawa. Ngayon lang kasi nagdala ng babae ang daddy niya sa bahay nila. Ngayon lang din ito nagpakilala ng babae sa kanya. At alam niyang isa si Carmela sa dahilan kung bakit laging nasa Maynila ang ama at iniwan siya sa mga kasambahay. Nakikipagkita ito kay Carmela. Matagal nang wala ang mommy niya at hindi naman niya hinahadlangan ang kaligayahan ng ama na makipagrelasyon sa iba. Hi! Mahinang bati niya. Noon pa kita gusto makilala kaso masyado kaming busy lagi ng daddy mo. Kaya hindi nagkakaroon ng pagkakataon. Nakangiting sabi ni Carmela. Alanganin siyang ngumiti dito. Lumapit ito sa kanya, hinalikan siya sa pisngi. Pilit na ngiti lang ang sinagot dito. Come on Iha, join us. Sumabay ka na dito. Yaya ng daddy niya. At tinuro ang mga nakahandang espesyal na pagkain sa mesa. No thank you dad. I'm on a hurry. Pupunta pa kasi kami ng library ni Tin. Paalam niya at humalik sa pisngi ng ama. Sige, next time. Yes dad. Sagot niya at sinulyapan si Carmela na nakangiti sa kanya. Ngumiti siya rito at nagpaalam na rin. Papalabas na siya ng pinto ng bahay nila nang mapansin ng lalaking bumaba sa isang expensive Audi sports car na kulay gray. Napahinto siya sa paglalakad at hindi maiwasang tignan ang lalaking naka-gray business suit, blue tie, and black leather shoes. Napalunok siya habang nakatingin sa buhok ng lalaki na tila may pagka-brown or something medyo mahaba tulad ng singer na si Sanjo Malvar, ng bandang Malvar na tinatawag ng mga girl fans nitong hair porn. Humugot siya ng malalim na paghinga nang mapatingin sa mukha ng lalaki. The handsome man is wearing expensive Ray-Ban shades na bumagay sa hugis ng mukha nito. Matangos ang ilong at may magandang shape ng mga labi. Halos hindi na siya makahinga nang tanggalin ng gwapong lalaki ang shades nito. Napayakap siya sa mga librong dala-dala at pakiramdam niya. Huminto ang oras at sila lang ng gwapong lalaki ang nasa paligid. Hindi naman niya first time makakita ng gwapo. Sa San Miguel University maraming gwapo, basketball players, football team at kung ano-ano pang sports na halos mga gwapo ang players. May ilan pang ang model sa university nila but never siyang na-attract sa mga yun. Tulad ng lalaking nasa harapan niya na tila modelo ng ODR8 sports car. Humugot siya ng malalim na paghinga habang palapit sa kanya ang gwapong lalaki. Pakiramdam tuloy ni Melody, pangangapusan siya ng paghinga. Hi, bati ng strangherong lalaki sa kanya. Lalong lumakas ang kaba ng dibdib niya nang marinig ang magandang boses nito. Lalaking lalaki ito. Powerful, tila tulad ng mga Hollywood actor na napapanood niya sa mga movies. Napalunok na naman siya at kumurap-kurap at muling napatingin sa gwapong mukha nito na kahit sino sigurong makakasalubong nito ay mapapalingon. Perfect eyebrow, tamang kapal noon, his eyes so dark, his nose is perfect, typical man nose, his strong bridge, his lips,
Oh God, his lips is one big perfect. And his jaw, nahalatang bagong shave ito. Medyo berde pa kasi ang paligid ng pisngi nito. Wala sa loob na napakagatlabi siya sa sobrang perfect ng kaharap. Are you done? Ha? What? Are you done rating me from head to toe? Walang emosyon tanong na kaharap. Napalunok siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin o kung papaano magre-react sa gwapong kaharap. And she smells his expensive cologne na siguradong mapapalingon ka kapag naamoy mo sa sobrang lakas ng dating tulad ng appeal nito. I'm not doing such thing, depensa niya. Naramdaman niya kung gaano kainit ang pisngi niya sa pamumula sa kahihiyan. Alam naman niyang masyadong obvious ang ginawa niyang pagsuri dito kanina at alam niyang hindi niya naitago ang paghanga dito. Really? Tanong nito at sinuklay sa kamay ang buhok nito. Taas kilay na tanong niya dito kahit halos sumabog na sa kabang dibdib niya sa lakas ng dating ng kaharap. Ngumiti lang ito at muling sinuot ang mamahaling shades. Pakaramdam tuloy niya hihimatayin na siya. Lumakad na ito papasok ng bahay nila. Bali wala siyang nilagpasan ito at nagtuloy sa loob ng bahay. Sinundan niya ito ng tingin. Tila ba kampanteng-kampante ito sa bahay nila? Sino siya? Kunot nung tanong ni Melody sa sarili. Anong ginagawa niya sa bahay namin? Anong ginagawa ng isang tulad niya sa bahay namin? Tanong niya sa sarili. Ma'am, aalis na po ba tayo? Nagulat pa siya nang marinig ang driver nila. Oh, tila lutang na tanong niya sa driver. Hindi niya napansin na may ibang tao pala kanina at hindi lang silang dalawa ng lalaking yun. Muli siyang lumingon sa pintuan ng bahay nila kung saan tuloy-tuloy pumasok ang hindi kilalang lalaki sa bahay nila. Bumuga ng hangin at nilingon ang driver na naghihintay sa kanya. Tayo na oh, sabi niya at naglakad palapit sa sasakyan. Mabilis siyang pinagbuksan ng pinto ng driver at pagpasok sa likod ng kotse, muli siyang sumulyap sa pintuan ng bahay. Nagbabaka sakaling makitang lumabas ang lalaki kanina. Nilingon din niya ang mamahaling sasakyan na dala ng lalaki. Sino siya? What and who is this hottie then? I don't know, but you're right. He is a hottie. Nakangiting sagot niya kay Tin. Nang maikwento sa kaibigan ang handsome stranger na nakasalubong niya sa bahay nila. Well friend, I want to meet this guy. If ganyan siya ka-hot. Kinikilig na sabi nito. Sabay kagat pa sa chocolate bar na hawak. Well, in that case friend, I saw him first so I guess he is mine. Sagot niya at kumindat pa dito. Come on, Melody. Not again before you are so crazy in love with this guy named Dave Alarcon. Alam ko, pero may asawa na siya ngayon. Move on. Isa pa lahat naman tayo super fangirls niya, no? Ang ganda kaya ng mga songs niya. Yun na nga eh, hindi ba mga ganun ang tipo mo? Rockstar look. Yeah, biro pa ni Tin sa kanya at tinaas ang kamay. Tumawa na siya dito tinampas ito ng balat ng chocolate. Since high school, magkasama na sila ni Tin. They are the best of friends. Always na sinasabi nila sa isa't isa. Sabay din silang nabaliw sa bandang Fly High Band. Super crush nito si Marky, ang guitarist ng banda. And second lead vocal din at siya namang super high. Siya kay Dave, lead vocal ng banda. Kakakasal lang ni Dave noong isang buwan sa longtime girlfriend nitong fashion designer na si Nicole Orata. Kaya wala na siyang pag-asa pa kay Dave. Graduating student na siya sa kursong Business Administration. Nag-iisang anak lang siya ni Julio Fredo Soriano, ang tagapagmana ng Hacienda Soriano, na isa sa malaking hacienda sa bayan ng San Miguel. Pumapangalawa sa Hacienda Balboa na pagmamay-ari ng mga Balboa, ang pinakamayaman sa bayan ng San Miguel. Text mo kapag nasa bahay niyo na si Hottie ha? Habol ni Tin sa kanya. Tumigil ka nga na nakakahati mo dyan. Saway niya sa kaibigan at lumapit na sa kotseng sundo. She can drive but hindi pa siya pinapayagan ng daddy niya. After college na lang daw. Konting tingis na lang at makakapag-drive na rin siya. Okay, bye! Bye, Tin! At nag-flying kiss pa sila bago sumakay sa kotse. Pagpasok pa lang nila sa bakuran ng bahay, napansin niya kagad na nasa harapan pa rin ng bahay nila ang Audi R8 sports car. You still here? Bulong niya. Ano po yun, ma'am? Tanong ng driver at sinulipan siya nito sa salamin. Ah, Kuya Max, sinong may-ari ng kotse na yan? Hindi mapigilan niyang itanong. Sa kaibigan po yata ng daddy niyo, si Mr. Santana. Mr. Santana? Bulong niya. Sounds familiar pero hindi niya ma-remember
kung saan niya narinig ang pangalan na yon. May kaibigan ba si Daddy na Santana? Tanong niya sa sarili at bumaba na sa kotse. Sinulya pa ng Michael Kors wristwatch na binili ng daddy niya nang pumasyal ito sa Maynila. Almost 6 p.m. na. Walang kaibigan ng daddy niyang tumatagal ng ganong oras sa bahay nila. Natapos na niya ang buong araw sa eskwela at nandito pa rin ang lalaki. Mabilis niyang kinuha ang phone at tinext si Tin. "Hey there, Mr. Hattie is still here. I wonder why." Papasok sa loob ng bahay, tumuloy siya sa kusina para uminom ng tubig at napansin niyang puro mga special dishes ang inihahanda sa dinner. "Yaya, may okasyon ba?" Nagtatakang tanong ni Melody at lumapit sa mga special dish na hinahanda ng cook nila. Hindi sila madalas maghanda sa bahay. Kung may mga special na okasyon ay sa asyenda nila ginagawa kasamang mga tauhan sa asyenda. "Wala naman, may bisita lang ang daddy mo," sagot nito habang tumutulong sa cook. "Sino po?" tanong niya at kumurot ng kapiraso sa fresh pork grilled cheese. "Kasosyo yata niya. Huwag kang kumurot-kurot dyan. Masisira ang ayos. Batang to talaga." Saway nito sa kanya. "Nasaan po sila?" tanong niya ulit at sinubo ang nakuhang pork. "Nasa asyenda kasama Tita Carmela mo." "Tita Carmela ko? She's not my Tita Carmela." Taas kilay na sagot niya. "Bakit po sila nasa asyenda?" "Baka pinapakita ng daddy mo mga tanim doon at mga alagang kabayo." Sagot nito. "Magbihis ka na para pagdating nila makasabay ka sa hapunan." Utos naman ito sa kanya. Habang busy sa pagkurot-kurot sa mga luto doon. "Batang ito, tigilan mo nga yan." Saway ng yaya niya. "Tawagin niyo na lang po ako kapag nandyan na si daddy." Bili niya at naglakad na palabas ng kusina. Mabilis siyang nagbihis pagdating sa kwarto. Simpleng maong short in loose fly-high band shirt as a fan lahat ng color ng shirts meron siya. At binuksan ng stereo at nagpatugtog ng fly-high CD. What the hat is still doing there? You smell something fishy? Tin's message. Mabilis siyang nag-reply habang nakahiga sa kama at naghihintay na tawagin siya for dinner. Yun ay kung kasama siya sa dinner na pinapaayos ng daddy niya. Hindi naman kasi siya sinabihan ng mga ito kanina. "Really? No idea what this hat is still doing here. It's a little strange." But they said business partner sila ni daddy. "But he is too young eh. Possibly he is a young businessman. Come on, you've read 50 Shades of Grey. And the 2 other books? Christian Grey is a young billionaire. And I guess your dad wants you to meet this young billionaire." Tin message. "What? Of course not. We're rich, no? I don't need that billionaire." Her message. "Send that Hattie here then." Tin message. "No way, in your dreams." "Melody!" Tawag ng yaya Carmen niya sa labas ng pinto. "Dumating ng daddy mo, pinapatawag ka na niya para sa hapunan." Sagot nito na nasa kabilang pinto. "Okay po, bababaan na po." Sagot niya at pinatay ang stereo at sinulya pa ng sarili sa salamin. Well, she is pretty with the long straight hair, cream skin and long legs, her big asset. Nagpout lips pa siya sa salamin at nag-spray ng mamahalin niyang pabango from Paris at mabilis na tinext ang kaibigan. "I think Hattie and I have a dinner tonight. I'll keep you posted though." "Hi Dad!" Magiliw na bati niya tumalik sa pisngi ng ama pagdating sa komedor. "Hello, how is school?" Bati ng ama. "Was good, same as usual. Kinda boring and a bit interesting though," sagot niya. Pinaglipat-lipat ang tingin sa mga kasama nila sa mesa. Malapit sa daddy niya si Carmela. Nakangiti ito habang sa kanya nakatingin. Tumango lang siya dito. At ang lalaking nakasalubong niya kanina sa labas ay sa kabila ng mesa nakaupo at magkaharap sila. Pag umupo siya, well, Mr. Hattie is not wearing his gray suit. He is now wearing a casual plain, black shirt and maong pants, she guessed. But his appeal is still in a high level like the first time she saw him. Pag upo niya, nagtamang mga mata nila ng estrangherong lalaki at tila naramdaman niyang pagtaas ng mga balahibo niya sa batok. Naramdaman din niyang pagdaan ng mga mata nito sa may damit niya, sa may dibdib actually. Not sure if he is looking at her prim chest or binasa lang ito ang band name na nakasulat sa damit niya. Nagbago na naman ang pakaramdam niya. Tila sumikip at nag-init sa paligid. Nagyuko siya ng ulo sa hindi maintindihan na nararamdaman sa presensya ng kaharap. "Oh well, Josh, meet my princess, Melody, my one and only beautiful daughter."
Masayang pakilala sa kanya ng daddy niya sa lalaking tinawag nitong Josh. Melody anak, meet Josh. Tita Carmela's son. Son? Gulat na tanong niya. Hindi niya naisip na may anak pala ang kinakasama ng daddy niya. Yes, iha. Josh is my son. Nakangiting sagot ni Carmela at sinulyapan si Josh. Ngumiti naman si Josh sa ina. Nice meeting you both. Tipid na sabi niya tinuon ng pansin sa pagkain. While marami siyang gustong itanong kung anong papel na mag-ina sa bahay nila, but napakabastos naman niya kung basta-basta na lang niya itatanong yun sa harapan ng mga to. Nanatili na lang muna siyang walang kibo. Habang kumakain walang tigil ang mga ito sa kwentuhan tungkol sa siya at mang ilang negosyo pa. Hindi tuloy siya makasingit sa mga to. Isa palang successful businessman si Josh. Tama si Tin, he is a young billionaire or millionaire like Christian Grey, but he seems very young. Wala pa sigurado itong 30 or 27 kaya kung suriin bata pa rin ang mommy nito. So for sure, nasa mid-20s lang ito. Wala siyang naintindihan sa mga usapan nila about sa asyenda and some plans about it na ewan niya kung bakit tila may karapatan ng mga itong makialam sa asyenda nila. Dad, why you keep talking about the asyenda? Hindi mapigilan tanong niya sa ama. Dahil naririnig niya na balak baguhin ng mga ito ang ilang parte sa asyenda na pinakamamahal ng mommy niya. Well, iha, simula ng ama at nagpunas muna ng bibig bago siya nito sinagot. Josh is a engineer aside sa pagiging successful businessman nito. Simula ng ama nasa tono nitong pagmamalaki kay Josh. Okay, walang ganang sagot niya at sinulyapan si Josh na sa kanya din nakatingin. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito. Marami siyang aayusin dito para mas lumago ang asyenda. Right Josh, iho? Sabi ng daddy niya at dinampot ang wine glass. This is for Josh. Dagdag pa ng ama at tinaas ang glass of wine. Thank you uncle. Sagot naman ni Josh at tinaas din ito ang wine na hawak. Sumabay si Carmela na nagtaas din ng wine. But not her. She don't want to raise her glass of juice. Ayaw niyang makisali sa munting celebration ng mga to. I'm full. Magre-review pa ako. Paalam niya sa mga ito para putulin ang pagsa-celebrate na tila hindi siya belong, na tila siyang stranger doon at hindi si Carmela na halatang malalim ng relasyon sa ama at hindi rin si Josh na tila kung titignan ang confident nito ay mas mataas pa kaysa sa kanya sa loob mismo ng bahay niya. Are you sure? Tanong ng daddy niya. Yes dad, beside I'm tired and dami naming activities. Sagot niya sa ama at tumayo na sa kinauupuan. Good night dad at humalik sa pisngi ng ama. Good night tita Carmela, Josh, bulong niya sa mga to. Good night tiha. Malambing na sagot ni Carmela, tumangulan si Josh sa kanya at nagpatuloy na siya sa paglabas ng dining room. Pagdating niya sa kwarto ay kagad niyang binasa ang halos 5 text mula kay Tin. Why is that? What is dinner for? Hey, come on, what's going on? Melody, are you there? How's dinner? What Hattie said to you? Mr. Hattie has a name, he is Josh Santa. Her message. Anong plano nila sa asyenda? Babaguhin? Ang alin? Hindi ba maayos naman ang lahat sa asyenda? Maayos naman ang dati ng mga kinikita sa asyenda. Meron ba siyang hindi alam sa totoong kalagayan ng asyenda at bakit gano'n na lang kalaki ang tiwala ng daddy niya sa mag-ina? Naguguluhang tanong niya sa sarili. Alam naman niyang kaya laging lumuluwas ang ama sa Maynila ay para makipagkita kay Carmela na matagal na nitong karelasyon. At ngayon lang nagdesisyon si Carmela na samahan ng ama sa San Miguel at kasama pang anak nito. Ano to, dito natitirang mga to? Pati si Josh? Hindi maaari yun, sabi niya sa sarili at biglang tumunog ang cellphone niya. Grabe! Josh Santana? What a hot name! So why and what Josh Hattie Santana doing there? Teen message. Bumuntong hininga lang siya. Wala na siya sa mood sumagot sa kaibigan dahil kahit siya hindi siya sigurado sa mga plano ng mga ito sa bahay nila. Mel! Tinig ng daddy niya mula sa kabilang pinto. Are you still up, iha? Yes dad, sagot niya at mabilis na tumakbo para buksan ang pinto. Why po? Can we talk for a while? Sure dad, come in. What is it dad? Tanong niya at naupo sa malaking kama with a pink cover. About your tita Carmela. What about her? Nung tanong niya. Pero tila may idea na siya. Well, I know, naguguluhan ka dahil hindi ko pa nasabi sa iyong lahat ng tungkol sa amin ng tita Carmela mo.
Tumango siya. We are planning to move together. Aha, and then? I decided to move here instead sa place niya. I know ayaw mong iwan ng asyenda. Alam ko kung gaano mo to kamahal. Dahil ito na lang ang naiwang alaala ng mami mo. So I convinced her to move here. With her son? Hindi niya mapigilang itanong sa ama. Well, yes, Josh is moving here too. For business. Business? What business, Dad? Kunot noong tanong niya. We decided na siya na muna magpapatakbo nitong asyenda. What? Dad, why him? Why not me instead? Malakas na tanong niya at napatayo sa kinauupuan. Pumasok na sa isip niyang bagay na yon kanina habang kumakain sila dahil tila pinagkakatiwalaan na ng daddy niya si Josh. Mel, you're a young and a girl and Dad, I am graduating student. As soon as I finish this course, I can focus on this business. And I am not a girl, Dad. I'm almost a woman. I'm turning 20, so stop this. Stop treating me like a girl. She shouted in frustration. Iha, you don't understand. Yeah, I don't. Why you let them manipulate you? Why you let them make a decision for you? Dad, wake up. They are just using you. Nagawa niya sabihin na tila ba siguradong sigurado siya. Maybe this is the first time that I met them, but they are a gold digger. Can't you see, Dad? Sigaw niya. Wala siyang pakialam kung marinig man sila ng mga to. At least masabi niya kung ano talagang mga to sa daddy niya. You are wrong, Melody. I don't say that again. They are not what you think they are. No, Dad. Gold digger, that's them. Determinadong sagot niya ulit. Melody, don't you dare say that again. Nanginginig na sigaw ng ama. They are precisely trying to trick you. Come on, Mel. Stop this, okay? You go to sleep. We talk about this some other time. Galit na sabi nito tumalikod na para lumabas ng silid. But Dad! Good night, Mel. Sagot nito at tuluyang na lumabas na silid. Tila ba mas malaki ng tiwala ng ama niya sa mga ito kesa sa kanya. Ayaw na siyang pakinggan ng ama. Kaya kahit anong paliwanag niya dito, na sinasamantala lang ito ng mag-ina ay ayaw nitong maniwala sa kanya. You don't have the right to allege we are a gold digger. Isang matigas na boses ang nagpaangat sa mukha niya. Nakita niyang galit na si Josh. Hindi niya namalayan kung paano nakapasok sa silid niya. What are you doing here? You are not supposed to be here. This is my room. You don't have the right. Nakuha niyang isigaw at hindi pinansin ang sinabi nito. I've heard everything from slow to shout. Matigas na sagot nito. At tinignan siya ng masama. Kung nakakamatay lang ang mga tingin nito ay kanina pa siya namatay. Sa mabalasik na tingin na tumatagos sa buong katawan niya. You called my mom a gold digger? How could you? You don't have the right to say that to my mom. Nagpipigil sa galit na sabi nito sa kanya. But that's the truth. Your mom tricked my dad to get this. Akusa niya at winagayway pang mga kamay. Stop, you little spoiled witch. Tiimbagang nasigaw nito at mabilis na hinilang braso niya. Halos bumaon ang mga daliri nito sa braso niya sa igpit ng pagkakahawak sa kanya. Let me go! Impit na hiyaw ng dalaga, habang pilit na binabawi ang braso dito. Wala kang karapatan na insultuhin ng mama ko. Wala kang alam, kaya mabuti pa manahimik ka na lang at sumunod sa daddy mo. Galit na sabi nito. Habang halos magpalit na sila nito ng mga muka, sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Sa kabila ng sakit at takot na nararamdaman dito, ay hindi pa rin niyang maiwasang humanga sa kagapuhan nito. Isama pang magnetic kulong nito at sa sobrang lapit niya dito, halos naaamoy na rin niya ang mabangong hininga nito na nakakalasing ang amoy. Ewan niya kung bakit ganito siya pagdating sa lalaking ito. Ouch! Hiyaw niya dahil lalong hinigpitan ni Josh ang hawak sa kanya. Enough! You're hurting me! Impit na hiyaw niya. You deserve it at hinila pa ito palapit sa kanya. Naramdaman niyang pagbunggo ng mga dibdib niya sa matigas na dibdib nito. Ouch! Please, enough! Let go! Namimilipit sa sakit na hiyaw ni Melody. You witch! Sigaw nito, tinulak siya. Napatili siya dahil tumama pang siko niya sa matigas na parte ng kama. You beast! I'm not a witch! Get out of here! Sigaw niya. Habang hawak-hawak ang sikong tumama sa kahoy, isama pang pananakit ng braso niya na sulyapan niya, ay pulang-pula na. Inuulit ko, huwag na huwag mo nang uulitin ang mga salitang narinig ko sa inyo ng daddy mo. Binabalaan kita at kapag nakarating sa mami ko yon, humanda ka. Hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. Tiimbagang nabanta nito sa kanya.
Bago pa siya makasagot, mabilis na itong tumalikod palabas ng silid niya. How dare you! I hate you! Impit na hiyaw ni Melody kahit nawala na ito sa silid niya. He is a beast! Beast! That beast! Paulit-ulit na sabi niya at binagsak ang katawan sa kama at nagiiiyak. Ano kayang mangyayari ngayong magkakasama sa isang bubong? Si Melody ang anak ng bagong asawa ng daddy niya. Magkasundo pa kaya ang dalawa ngayon? Simula pa lang ay tila aso't pusa na sila. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.